Sino dito ayaw ng pain? It depends. Mas tanggap mo ang pain basta may purpose. Let me repeat. Mas tanggap mo ang pain basta may purpose. Matatanggap mong nawalan ka ng trabaho basta may purpose. Matatanggap mong nalulugi ang negosyo basta may purpose. Mas matatanggap mong nagkakalama. Kasi tanong natin, Lord, what's the point? That others don't. Kaya kahit mahirap mag-exercise at masakit sa tuhod, masakit sa katawan, exercise ka pa din. Bukas jogging tayo. Ba't natatawa kayo? Alam nyo na kasi mangyayari, di ba? 8 o'clock in the morning. Tulog pa lahat. Pero sino sa inyo agree mga kapatid? May mga kilala ba kayo nagbabayad pa ng membership fee para pumunta sa gym? Alam naman nilang masasaktan sila doon. Yung ibang ang kasama, di ba may kasama ka nga sa bahay, ayaw sumama ng jogging, ano dahilan? Mapapagod lang ako doon. Pero bakit may nag-gym pa din? Di makarelease sa gym, no? Okay. Okay, sa 2023, diet na ako. Okay, may kilala kayo? O ikaw mismo to, no? Okay, tahimik ka. Tapos, sabi mo, hindi ako kakain ng dinner na. Ang ano na lang ako, after 6, okay, ganito lang. IF ako, intermission fasting. Magsasayaw ka habang fasting. Intermission, di alam. Intermittent fasting, di ako kakain ng dinner kasi, because alas 8 na ng gabi, no? Kumakalam na yung sikmura mo, sumasakit na yung tiyan mo. May load pa ba yung grab ko? Pero bakit meron kayang tiisin? Kaya mo tiisin because you know that it will produce something good. So the painful experience in your life will remain painful unless you understand na may purpose ang Panginoon sa iyong buhay. Kasi kung alam mo na may satisfaction, alam mo na may reward, alam mo na may accomplishment, titiisin mo. Kasi alam mong hindi ka pinapahirapan ng Panginoon na wala siyang dahilan. Listen to me mga kapatid, God will never waste your pain. Yung mga sakit na naranasan mo at dinaranas mo pa ngayon, hindi sasayangin niya ng Panginoon. Kasi may layunin ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. So, we're not giving up. Sabi mo nga sa katabi mo,